Ako si Grace Gorospe Hamon at ito ang Boto Mo, Kinabukasan Mo Candidates Forum. Ang kinabukasan ng ating bayan ay nakasalalay sa matalinong pagboto ng mga mamamayan. Sa pagpili ng mga susunod na leader ng ating bayan, magsisilbing daan ang Boto Mo, Kinabukasan Mo upang inyong kilalanin at suriin ang kanilang mga plataforma. Sa episode natin ito, panauhin natin po ang mga congressional candidates mula sa lalawigan ng Bataan. Ating aalamin ang mga plataforma at kanilang paninindigan sa mga isyu ng bayan. Makakasama natin ngayon ang tumatakbong kongresista ng unang distrito ng Bataan, si former chairperson ng Bases Conversion Development Authority, Tong Payumo. Makakasama din po natin ang tumatakbong kongresista sa pangalawang distrito ng Bataan, si former Governor Ding Roman. Magandang gabi po. Magandang gabi sa lahat ng manonood. Para po sa kaalaman ng lahat, inimbitahan po natin ang dalawang kandidato na nasa sina Congresswoman Herminia Roman at si Governor Ted Garcia, ngunit sa sarili nilang kadahilanan ay nag-cancel po sila ng guesting na to. Gayon pa man, tuloy po ang ating talakayan kasama ang dalawa nating panauhin. Kilalanin po natin sila at panoorin po natin ito. BTR. Inaabangan ngayon sa lalawigan ng Bataan ang pagtakbo sa Kongreso ng malalaking pangalan sa politika. Sa unang distrito ng probinsya, tatakbong kongresista si BCDA Chairperson Felicito Tong Payumo. Kumakandidato si Payumo sa ilalim ng Nationalist People's Coalition o NPC. Naupo si Payumo ng 3 termino bilang kongresista ng unang distrito ng Bataan noong 1988 hanggang 1998. Habang nasa Kongreso, ipinasa ni Payumo ang ilang panukalang batas tulad ng Build, Operate, Transfer Law at National Water Wells Act. Taong 1998 naman ang maging chairman at administrador ng Subic Bay Metropolitan Authority si Payumo. Naging chairperson din siya ng Bases Conversion Development Authority o BCDA. Tumatakbo naman sa ikalawang distrito ng Bataan si Leonardo Ding Roman sa ilalim ng Nationalist People's Coalition. Unang pumasok sa politika si Roman noong 1980 nang mahalal siyang pangulo ng Nationalist Party sa kauna-unahang local elections sa ilalim ng martial law. Nang maging presidente ng bansa si dating Pangulong Cory Aquino, itinalaga si Roman bilang OIC Governor ng Bataan noong 1987. Nahalal siyang gobernador noong 1998 hanggang 1992. Muling tumakbong gobernador si Roman noong 1992, ngunit natalo siya sa kanyang katunggali. Nang manawagan ng recall election, idineklarang tunay na nanalo si Roman at naupong gobernador taong 1993 hanggang 1998. Naglingkod muli siya bilang gobernador noong 2001 hanggang 2004. Ilan sa mga programa ni Roman habang nagsisilbing gobernador ang pagtatag ng Penelco, isang electric cooperative, pagsisimula ng Bataan Child Empowerment Council na nagpapatatag ng sistema ng daycare sa buong lalawigan, at ang kontra kalat dagat na kampanya ng kanyang administrasyon para sa kalinisan ng mga karagatan. Dito po sa Boto Mo, Kinabukasan Mo Candidates Forum, mabibigyan ng oportunidad ang bawat kandidato na ipaalam ang kanilang posisyon at opinyon sa iba't ibang issue. Bago tayo tumuloy sa ating programa, narito ang House Rules at Mechanics ng Boto Mo, Kinabukasan Mo Candidates Forum. Panoorin po natin ito. Roll VTR. House Rules and Mechanics. Ang forum ay lalahukan ng 2 o higit sa 2 kandidatong tumatakbo sa parehong posisyon. Ibinigay ng CLTV 36 sa mga kandidato ang listahan ng mga posibleng katanungan sa forum. Ang mga tanong ay mula sa sectoral representatives at mga residente ng lugar kung saan tumatakbo ang kandidato. May mga katanungan ding magmumula sa CLTV 36 social media accounts na ipinadala ng mga tagapanood. Sa pamamagitan ng toss coin, tutukuyin kung sino ang unang sasagot.
Kung higit sa 2 ang kandidato, matutukoy ang unang sasagot sa pamamagitan ng pagbunot ng numero. Hindi pa ihintulutang magbigay ng opening statement ang mga kandidato. Ngunit bibigyan sila ng pagkakataong magbigay ng closing statement bago matapos ang programa. Titiyakin ng host moderator na susunod sa itinakdang oras ang pagsagot ng mga kandidato. Maaaring pigilan o paalalahanan ng host moderator ang kandidato kung malayo ang tugon nito sa tanong. Hindi pa ihintulutan ng host moderator na magkaroon ng pagtatalo ang mga lumahok na kandidato sa loob ng forum. Hindi pa ihintulutan sa forum ang pagbumura at paninirang puri sa ibang kandidato. Hindi pa ihintulutan sa forum ang paggamit ng props, notes, charts, diagram at iba pang paraphernalia. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng baril at iba pang uri ng armas sa loob ng CLTV 36 premises. Sa unang bahagi ng programa, sasagutin ng bawat kandidato ang mga predetermined questions sa loob ng 2 minuto. Paalala lang po sa ating mga panauhin, kinakailangan ninyong sumunod sa itinakdang oras sa pagsagot. Ito ang unang tanong, talakayin natin ngayon. Sa inyong pamumuno, ano ang inyong magiging priority project na itatalaga ninyo sa inyong pondo kung kayo ay mauupo sa Kongreso? Siguro po, former Governor Ding. Great. Good evening. Ang programa, ang pagpapataas pa rin ng antas ng pamumuhay sa aming lalawigan sa pamamagitan ng ang nasa isip ko una ay ang magtatag ng Technical Vocational School sa lahat ng bayan dito sa sinasakupan kong distrito. Ang pag-aayos natin sa ating mga kabukiran, sa ating magsasaka, at ganoon din sapagkat ang lalawigan ng Bataan ay 11 out of 12 towns ay coastal areas, ay isasaayos din natin yung CU's plan na kung saan mamamaximize natin yung potential ng lalawigan ng Bataan. Siguro sa mga farmers ay yung mga farm implements, mga small water impounding natin, at dito nga sa mga mangingisda natin ay yung iba't ibang stakeholders dyan ay isasaayos natin. Kaya siguro ang lalawigan ng Bataan ay ang may kauna-unahang Coastal Resource Management Program na kung saan ay mga stakeholders, yung marami na tayong industriya sa lalawigan ng Bataan, at yung commission ay nagkakaroon nga ng agawan dito sa paggamit ng ating coastal areas. Kaya inumpisahan na natin ito noon, subalit hindi natapos yung tinatawag nating CU's plan. Tapos na kasi ang lalawigan ng Bataan nung ako'y nakaupo na maisaayos yung land use. At ito nga, ang lawak ng ating baybay dagat ay kasing laki din ng ating lupain, kaya napakahalaga rin. At bibigyan ko ng pansin na matapos itong CU's plan natin, na sa ganun we will be able to maximize our land and sea resources. Nakakatuwa naman, ano po. Talagang mukhang marami kayong gagawin doon at saka mukhang ubos na yata yung inyong kaperahan pag gano'n ang mga gagawin natin. How about former BCDA? Congressman sana sasabihin ko kasi naging congressman din kayo, sir. Also. Una, ang edukasyon, no? Ilalapit natin ang mga high school, lalo-lalo na sa mga batang kailangang magtapos at least ng high school. Sapagkat kung tatapos ng high school, makapag-vocational sila na welding, carpentry, electrician, and so on, na kinakailangan hindi lamang sa Subic at sa economic zone sa bansa, but for abroad, no? Kung walang high school diploma, walang kalaban-laban ng ating mga kabataan, no? At of course, magkaroon din ng edukasyon sa pangkolehiyo sa Bataan. Na nung araw, lahat na nag-aaral ng education, pumupunta pa ng Philippine Normal College, pero nung matayo namin ang Bataan Teachers College ng una, halos lahat ng produkto na nagtuturo ngayon sa Bataan ay galing na rito sa eskwelahan ito. Eskwelahan na yan. Pangalawa, libre ho ba sila dyan? mababa. Mababa ang kanila. Mababa. Ngayon, yung pangangailangan,
sa pangingisda na banggit na ni Congressman Roman. Sa kaitaasan naman sa upland, sa Obol-Bundukin, no? Ang irrigation, nabanggit na ako ang author ng National Irrigation Act, Water Impounding Act, and so on, no? Kailangan talaga yan sapagkat aminin natin, kulang ang inaani ng ating mga magsasaka kung kulang sa irigasyon at saka sa mga karagdagang fertilizers at iba pa. But yung tubig para sa irigasyon dapat hindi mawala. Kaya pinangangalagaan namin ang source ng tubig. Kami lang ang meron talaga pang closed dipterocarp forest na tinatawag sa Bataan National Park. Pinangangalagaan namin para noon lahat ng ilog, Dinalupihan, Hermosa, Orani, hanggang Morongay. Ay, napakaganda po. Edukasyon, kalikasan, tubig, mga basic na pangangailangan. Oo. Ito naman po ang pangalawang issue na ating pag-uusapan. Sa dami ng naging kaso na sangkot ang paggamit ng baril, iba naman itong issue na to. Sang-ayon ba kayo? Siguro dahil ito kayo nasa coastal at maraming smuggling ba nangyayari dyan? No? Kinakailangan bang isabatas? Makailangan ba natin ng batas in relation to this? Or meron na bang batas? Ano po ba? Isusulong niyo po ba yan sa ating bansa? Meron yan nangyaring smuggling dyan if I'm not mistaken, last year, na kung saan isang napakalaking barko ang dinahong dyan sa Maribeles at ito nagkaroon ng malaking kaso. Ako yung sa Amerika napakalakas ng right to bear arms. Siguro dito masyadong maluwag tayo, no? Na kung kahit na sino ay nakakabili ng baril, kaya kailangan magkaroon din tayo ng isang batas na higpitan at bigay sa mga responsableng mga mamamayan. Hindi naman maaari na regular na mamamayan wala at yung kundisa yung kabila, yung mga masasamang loob ang meron. Kaya ito dapat masusing pag-aralan. Kailangan baguhin. Meron naman po bang yung mga nag-smuggle naman ba, do we put them to jail? Are they indicted? Merong nahuli dyan at malungkot nga meron pang isang abogado dyan na nawawala hanggang sa ngayon. Ang balita ko nga, itong Attorney Zuniga, parang siya kasi yung abogado nitong mga nagpasok ng mga armas na isang barko. Kaya naging malaking issue to sa lalawigan ng Bataan. Maraming pagbibintangan na may kinalaman daw yung mga pamunuan noon, pero hindi para husigahan natin yan. Isang napakahirap na issue. Basta coastal, sir? I heard that there are lots too. Sa Visayas, I think maraming smuggling din na nangyayari. So, how about you, sir? What will you do? Ako, wala akong hilig sa baril. At kaya, mahirap naman natin sabihin total gun ban sapagkat baka mai-expose naman sa danger yung mga nangangailangan talaga. Pero yung paglabas ng baril sa labas ng bahay, talaga dapat yon ay maging mahigpit ang ating pamahalaan at sa enforcement. No? Ngayon naman, yung pag-smuggle, napakadali kung may papasok sa, hindi lamang sa dalampasigan, marami tayong coastal areas, yung tinatawag na free port. Hindi kailangan ang free port para sa mga manufacturing. Kaya nung aking pinag-aralan na dapat ang mga free port ay maging mahigpit sapagkat pagpasok kasi diyan walang taxes and duties. Pero paglabas doon magbabayad. Pero kung maluwag, makakalabas ang baril, makakalabas ang droga, makakalabas ang langis, makakalabas ang lahat. Kaya iyon ang ating dapat tuunan, no? Kaya ang national government should also be very, very strict on that. Hindi lamang dapat pahayagan sa LGU. So while we have free ports, it's important that Yes. strict tayo dyan. Yes. Nagsisimula pa lang po ang ating programa. Huwag kayong aalis, magbabalik ang Boto Mo, Kinabukasan Mo Candidates Forum.